Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Salve. At ang kwentong ito ay nangyari sa buhay ng aking butihing ina, sa kanilang pakikisalamuha sa mga hindi tao. At isasalaysay ko ito sa paraang ang aking nanay Maria ang nagbabahagi. Isa ako sa mga taong masasabi mong mahilig sa mga galaan noong ako'y wala pang pamilya. Excursion, overnight, pag-akyat sa bundok, trekking, camping, pagpupunta sa mga liblib na lugar. Basta pag niyaya ako, bihira lamang akong tumanggi. Nagkaroon ako ng nobyo noon. Hindi ko man nakatuluyan ay masasabi kong isa ito sa mga naging kaklose ko talaga sa kadahilan ng napaliligiran kami ng mga kaibigang kakilala talaga ng isa't isa. Kumbaga, mutual friends. Mas matanda sa akin si Mon. Kaya naman madalas ko itong hindi nakakasama dahil sa trabaho niyang padisti-distinos sa iba't ibang lugar. 3 buwan na kaming nasa relasyon noon nang pilitin ko na kung pwede naman sana ay makapunta ako sa lugar nila. Dahil mula nang maging kami ay hindi pa niya ako dinadala doon. Bagamat naninirahan si Mon sa isa sa mga maliit na bahay sa bayan malapit sa amin, ay nasa isang liblib ang kanyang mga magulang. Malayo-layo ang biyahe at kailangan mong mag-arkila ng habal para lamang makarating doon. Ilang beses ko siyang pinilit o kung ano. Hanggang sa isang araw ay pumayag ito. O sige, sa araw ng bisperas at kapiyastahan, pumunta ka. Imbitahin natin yung iba nating mga kaibigan. Dahil sa bago ang araw ng bisperas ay may trabaho pa si Mon noon. At sa parte siya ng norte manggagaling, ay nagdesisyon ako na wag nang magpasundo sa kanya. Magiging hassle kasi. Ang magiging plano ay magkikita kami sa huling bayan kung saan kami susunduin ni Mon bago kami sumakay ng habal papunta sa kanila. Nagbigay kami ng oras, 2:00 ng hapon. Isang araw bago ang kapiyastahan. Madagdag ko lamang na wala pang cellphone noong mga panahon na ito. Dekada 90. Sa pagkakataon na ito ay may kasama akong 2 kaibigan namin ni Mon. Natawagin na lamang natin sa mga pangalang Romeo at Elaine. Makalipas pa ang mga araw ay nagkaroon kami ng oras para bisitahin si Romeo at Elaine at pumayag naman sila sa paanyaya namin. Makalipas ang ilang araw, muling umalis si Mon sa norte. At yun na pansamantala ang huli naming pagkikita bago ang araw ng pagpunta namin sa kanilang baryo. Araw ng pagkikita nun, 1:30 ng hapon, ay naroroon na kami sa bayan para hintayin si Mon. Kung bayan nga ba talagang tawagin yun dahil wala kang makikitang maayos na gusali, kundi mga palengke lamang nagawa pa sa tolda ng iba. 2:30. Medyo naiinip na kami noon lalo na noong mga panahon na yon ay hindi pa uso ang mga late na yan. Kung hindi maaga, dapat on time ang dating ng mga tao. Maghanap na kaya tayo ng habal? Baka abala yung nobyo mo, Maria. Hindi, maghintay pa tayo ng konti. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ay wala ni anino ni Mon ang nagpakita nun. Nainis ako. Noong mga pasado 3:00 na ay doon na kami nagdesisyong sumakay ng habal. Nang makakita kami ng mga nag-aalok, ay sinabi namin ang pangalan ng baryo. Napatigil ito. Sabay tanong kung saan ton. Sa Iraya o Ilawod. Hindi naman namin alam, kaya sa pag-aakalang magkadikit lamang yung baryo na hinati lamang sa 2 parte, ay ako na ang sumagot ng Ilawod.
Ewan ko ba, malas ata talaga ako sa pagpili. Dalawa na lamang ang pagpipilian, nagkamali pa ako noon. Ito namang si Manong habal-habal ay muli nagtanong kung sa bahay ba na may pulang krus o sa mga ordinaryong bahay na wala. Dahil sa wala naman akong naalalang ikinuwento sa akin ni Mon na tungkol sa bahay na may pulang krus, kaya sinabi ko na wala. Ang sabi naman nitong driver na ito ay hindi siya nagbababa sa loob ng baryo. Sa bandang labasan lamang umano sa mga unang kabahayan. Tapos, para bang takot na takot ito sa amin. Nagdalawang isip pa. Pero nang ofera namin ito ng maganda-gandang bayad, pumayag ito kagad. Mataas pa naman umano ang araw, bulong niya. Magagaling na yung mga nagmamaneho ng habal dati pa man. Napagkasya niya kaming tatlo sa motor niya. Sa tingin ko ay aabot din ng mahigit kalaating oras bago kami nakarating sa destinasyon. Magulo ang daan. May patag, may baku-bako. Maraming paliko-liko na kahit akong sanay na sa mga trekking o ano, ay mahihirapang kabisaduhin ang daan na yon. Hanggang sa unti-unti ay meron na kaming nakikita mga bahay. May mga nakikita na kami mga parol pero ang masasabi mong may mga kasiyahan ng maraming mga taong naghahanda, wala. Halos lahat ng pintuan sarado. At ang isa sa nakapagtataka, bawat pintuan ay may mga nakaguhit na pula na hindi ko alam kung gawa ba ng pintura o dugo ng kung anong hayop. Nakaguhit ito ng malaki ng pakrus. Mga kulang-kulang 10 bahay ang merong ganon. Ito na siguro ang tinutukoy ng driver na ito. At sa panghuling bahay na merong krus na pula, ay doon huminto ang driver ng habal na ito. Hanggang dito na lang po ako. Ito po yung ilawod. Matapos kunin ng bayad ay dali-dali itong umatras at para bang takot na takot sa amin. Yung akala niya ay tagaroon kami na may hindi magandang gagawin sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong nakalayo. So, ano nang plano? E di magtanong-tanong tayo. Madali lang naman siguro yon. Maliit lang yung lugar eh. Kaya naman yun ang ginawa namin. Pasado 4:00 na nun. Mag-aalas 5. Naglakad kami ng naglakad sa lugar. Nung una ay sarado pa ang mga kabahayan sa paloob ng baryong yon. Pero nang pumatak yung 5:00, tumalikod lamang kami saglit ay bigla na lamang nagsabay-sabay magbukasan halos ang mga kabahayan doon. At sa isang iglap ay halos mapuno na ng tao ang buong kalsada. Sa hindi may paliwanag ay lahat ng mga mata sa amin nakatingin. At sa gitna ng mga taong nakapalibot at nakatingin nun, ay isang iika-ikang matanda ang nagmadaling maglakad palapit sa amin. Hinawakan at hinatak niya kaagad si Elaine at ang sabi ng nasasabik na matandang ito, "Kayo ba ay naririto para makipiesta?" Opo, pero may hinahanap po kami." Sinabi ko ang pangalan at apelyido ng mga magulang ni Mon. Napangiti naman ng matanda na tila ba kilala niya ang sinasabi ko. "Ay nako, oo. Sina kumari at kumpare. Kaano-ano ka ba niya?" Sige, ihahatid ko kayo ron pero baka pwede muna kayong dumaan dito sa amin at may salo-salo naman din." Ewan ko ba, nung sabihin niya ang mga katagang salo-salo, ay bigla kaming nakaamoy ng kung anong mabango. Nakaramdam kami ng gutom. Doon namin naalala na wala pa pala kaming kain dahil ang buong akala namin pagkarating namin ng 2:00 at pagkarating kila Mon ay makakakain kami. Sa hindi naman maipaliwanag ay nawala ang hiya namin noon. Tumango kami
Hindi kami kaagad pinapasok sa loob ng bahay pero pinapasok kami sa bakuran. Pinaghandaan ng mauupuan at pagkatapos ay pinaghintay kami. Saglit lamang daw at maghahanda sila. Ang gawin na lamang umano namin ay magliwaliw sa paligid. Kung gusto naming maglakad-lakad, ayos lang. Ginawa naman namin yun, Sir Seth. Naglakad-lakad kami sa bakuran nila pero pansin namin na sinusundan kami ng ibang mga taga ron. Ang akala pa nga namin ay mga bisita din sila nung una. Napaka-weirdo talaga ng mga tao. Pero wala eh. Umuo na kami. Hindi na kami makatanggi. Eksaktong 5:30 ng hapon nang tinawag kami ng matandang nagyaya sa amin. Habang naglalakad kami pabalik sa pintuan ng bahay ng matandang ito, hindi maalis ang pagtataka ko sa kumpol ng mga taong patagong nakamasid sa amin sa labas. Kahit na merong bakod ay tagos pa rin ang mga titig ng kataping bahay sa kanila. Bukod sa matandang babae na weirdong hindi man lamang nagawang magpakilala nun, ay meron pa siyang 3 kasama sa bahay nila. 2 bata at 1 may edad na rin na babae. Tuloy kayo. Malinis naman ang bahay namin. Totoo naman ang sinabi niya. Yun nga lang ay hindi maliwanag. Madilim sa loob. Kaya bagamat ang hapagkainan nila ay pinatungan ng gasera, ay hindi mo maaninag ang nakahanda sa 3 plato. Hindi mo makita ang kulay, ang lapot, ang sabaw, o kung anong klaseng luto yon. Pero amoy mo. Mabango na kahit nahihiya ka ay hindi mo matanggihan. Pasensya na kayo at walang kuryente. Kaya hindi din masaya ang parating na pista sa amin pero sana ay maibalik na. Pero ayos lang. Dali na at kainin niyo na. Para naman maihatid ko na kayo sa gusto niyong puntahan. Ani ng matandang yon. Tinanong ko kung ano ang luto nila. At ang sabi ng matanda ay adobo, hipon, nilaga. Hindi ko alam kung talagang swerte lamang ako noong oras na yon pero nananakit kasi ang tiyan ko sa hipon. Tapos kahit na purong Pinoy ako, ay hindi ko nakahiligang kumain ng adobo dahil sa mamantika ito. Maselan talaga ang tiyan ko. Kasi sa ganon, hindi ako natutunawan. Kaya naman sa sabaw na lamang ako ng nilaga kumuha nun. Sa takaw ni Romy ay agad niyang kinuha ang mabutong parte ng nilaga kaya kumuha na lamang ako ng hiwa ng karne. Medyo weirdo sa dila ang karne niyan. Malambot siya at natutusok naman ng tinidor pero kapag nasa dila mo na ay parang napakadulas na hindi mo kaagad-agad makakagat. Bumabaon sa ipin pero ayaw mahati at medyo may pagkamalagkit. Pero habang tumatagal naman ang nguya mo, ay tila may katasyang nilalabas na para sa akin ay nagbibigay sarap at ultimong yung amoy ay nalalasahan mo. Paano niyo to niluto, Lola? Tanong ni Romeo na hindi naman nasagot dahil kasabay noon ay ang sunod-sunod na narinig kong busina mula sa labas ng bahay. Maria! Maria! Tinig yun ni Mon. Para akong naalimpungatan na ano. Pagkatayo ko mula sa lamesa ay nakaramdam ako ng pagkahilo, pagkamanhid ng dila, at para ba akong nakakain ng natuyo o nabuong mantika nun. Narinig kong umubo si Romeo pero sabay-sabay kaming 3 na tumayo at tumakbo palabas nun. Hindi ko alam kung naduduling na ba ako pero ang daming mga nakamotor na naroroon sa labas. Kahit na padilim na ay hinanap ko ang boses ni Mon. Nakita ko siyang bumaba sa isa sa mga nakamotor. Sa pagkakataon na ito at sa hindi ko malamang dahilan ay nanigas na lamang ang tuhod ko. At ang huling naalala ko ay pagyakap ni Mon sa akin. Tapos wala na. Blackout na.
Nagising ako sa amoy ng luya at bawang sa paligid. Napakabigat ng ulo ko at tila hindi ko na alam kung paano tumayo. May ingay at tunog ng mga paa na naglalakad sa papag. May nakita akong ilawan pero hindi ko madilat ang mga mata ko noon. Hanggang sa hindi ko na ulit kinaya. Pumikit na ulit ako at tuluyan na naman akong ginapi ng kawalang malay. Muli akong nagising na mataas ng araw. Pawisan, napansin ko na maluwag ang kasuotan ko. Damit yun ni Mon. Pagkabangon ko ay ako na lamang ang nasa papag pero may mga ingay o kwentuhan sa baba. Dali-dali akong bumangon at pagkabukas ko ng kurtinang nasa pagitan ng hagdan ng papag, napatigil ang lahat ng naroroon. Si Romeo at Elaine ay magkatabing nasa may lamesa. May isang matanda at dalawang bata na nakaupo. Yung isa ay gumalaw para lumabas bigla at sinabing, "Gising na! Saglit lang po at tatawagin ko si Manong." Pagkabalik niya kasama niya si Mon. Nasa may isang kubo pala kami na nasa likod ng pinakabahay nila. Dito muna kami pinagpahinga dahil sa magulo at mahingay pa dun sa bahay dahil bispiras na taghahanda na mga tao nun. Tinanong ako ni Mon kung maayos na ba ako. Tinanong ko siya pabalik kung ano ang nangyari. Nagkaabirya ang sinasakyan ni Mon noon pauwi sa kanila. Kaya naman ilang oras itong na-late. Pagkarating nga niya doon sa bayan kung saan dapat kami ay magkikita ay wala na kami kaya naisip niya na baka nauna na kami noon. Pero pagkarating niya dito sa kanila ay wala naman kami kaya naman laking pagtataka niya. Hanggang sa naisipan niyang bumalik sa bayan. At sa awa ng Panginoon, ang naangkasan ni Mon noon ay ang pinsan niya. Yung pinsan niya na yon ay yung lalaking naghatid sa amin na naghahabal. Habang nagkikwentuhan sila ay naaalala nga nitong pinsan niya ang patungkol sa aming tatlong isinakay niya doon sa may ilawod. Grabe umano ang kabog ng dibdib ni Mon noon. Sa kadahilanang ang lugar na sinasabing ilawod, nakaparehas ng pangalan ng barangay nila pero nasa bandang Iraya sila. Ay tirahan ng mga aswang. Karamihan sa mga yon ay merong lahi. At kung minsan pa ay pinagtutulungan ng kanilang biktima sa kanilang sariling piyestahan. Kaya naman dali-daling inipon ni Mon ang kanyang mga pinsan para sunduin kami. Ang buong akala nga daw nila ay hindi na nila kami maaabutan pero sa kabutihang palad, isang nakatira doon sa bandang unahan. Yung may krus na pula sa bahay ang nakapagturo kung saan kami dinala. Kung meron man daw kaming nakitang mga pulang krus na mga kabahayan, yun ay dahil mga tao ang nakatira sa mga bahay na yon. Palatandaan kumbaga, hindi naman sila ginagalaw ng mga nilalang doon dahil kabarangay nila ito. Nauna umanong nawala ng malay si Romeo at Elaine dahil ako lamang ang nakita nilang nakalabas sa nasabing bahay kung saan kami kumain. Nang binasok nila ang bahay na ito ay wala na ang matanda at tatlo nitong kasama. Nang makita nilang nakahandusay ang katawan nila Romeo at Elaine ay inuna na lamang nila ito. Ang nakapagtataka ay nawala ang mga taong nakitosyoso habang kumakain kami. Tila ba nagtago ang mga ito? Hindi na nanakot pa o nanigaw sila Mon doon sa barangay sa kadahilanang iilan lamang din naman sila nun. Baka mamaya sila pa yung makuyog, diba? Tsaka padilim na. Sinakay nila kami sa motor at inalalayan dahil wala kaming malay. Si Romeo ay suka ng suka at umiiyak kahit nakapikit nun. Samantalang kami ni Elaine ay literal na walang kamalay-malay. Kung tutuusin ay kulang-kulang 20 minutos lamang ay makakarating na kami doon sa barangay nila Mon. Pero ang tagal umano namin sa daan noong papunta kami doon. Nawawala-wala umano kami sa kalsada
At may mga pagkakataon na may bigla na lamang tatawid na malaking aso. O hindi kaya ay may madadaanang malaking itim na mga aninong nakatayo lamang sa gilid ng daan. Nakatatlong ulit na ganon ang naranasan nila. Paalala pa ng kamag-anak ni Mon, huwag umanong maghihiwa-hiwalay ng distansya ng motor. Huwag masyadong bilisan ng takbo. Walang mauuna, walang maiiwan. Bilangin ng mga kasama. Protektahan ng mga nakamotor na angkas kami. At sa huling pagkakataon nga na muli nilang nakita ang mga itim na aninong nakatayo sa gilid ng kalsada. Hinintuan na nila ito. Yung dalawa sa pinakamatandang pinsang lalaki ni Mon ay bumaba sa may motor at dinuro ng mahaba nilang itak ang mga aninong yon. Hoy kayo! Pasalamat na nga kayo at hindi namin kayo pinaghahataw ng dala naming itak dun sa barangay nyo eh. Nung akmang aandayan na niya ito ng hampas, ay bigla na lamang tumakbo ang mga aninong yon palabas ng kalsada. Hinabulan pa ito ng sigaw ng pinsan ni Monang, makita pa namin kayo ulit sa kalsada na to at maligaw pa kami ulit. Babalikan namin kayo sa barangay nyo. Susunugin namin yung mga bahay nyo. Alam na alam namin kung sino kayo. Mga walang krus ang pamamahay nyo. Sabay sakay sa motor ng mga ito. Nagpaandar at umalis na. Sa pagkakataon na yon ay natuloy na ang maayos na takbo hanggang sa matanaw na nga nila ang daan pa uwi. Mag-aalas 7 na noong mga oras na yon. Dinala kami sa likod na kubo ng bahay ni Mon. Wala daw kami sa wisyo na sumisigaw. Nagwawala habang nakapikit. Punong-puno na umano ng suka at laway ang mga katawan at bibig namin nun. Daig pa namin ang nakakain ng bulok na isda sa sobrang malansa. Lalong-lalo na ang mga suka naming kulay abo. Sa tulong ng dalawang manggagamot, ay naipasuka sa amin ang lahat ng lasong pinakain sa amin sa barangay na yon. At pagkatapos ay naging maayos na kami at nakatulog naman buong magdamag. Pero ang sabi ng manggagamot ay hindi namin mai-enjoy ang bisperas at piyesta dahil sa ilang araw umano kaming mawawalan ng gana at hindi magiging kaaya-aya ang panlasa namin sa kahit na anong pagkain. Bagay na totoo nga. Lahat na lamang ng amoy ng pagkain na nilulutong masarap ay sukang-suka kami. Kaya naman nagtiis kami sa tsaa, mais, kamote, tsokolate. Matapos ang 1 linggo, binisita ako ni Mon. Binalitaan na yung bahay daw kung saan kami tumuloy para kumain. Yung bahay ng mga maglolang aswang. Wala na umanong nakatira doon. Wala naman silang makausap ng maayos noon doon. Ultimong yung may-ari ng isa sa mga bahay na may pulang krus sa tapat ay ayaw na silang kausapin. 3 taon ang tinagal ng relasyon namin ni Mon. At pagkatapos noon ay nawalan na kami ng komunikasyon. Ipinadala ko itong kwentong ito hindi dahil sa namimiss ko siya, kundi dahil sa katanungang magbasa hanggang ngayon kaya. Nandun pa rin kaya ang barangay? Maitatak pa rin kaya ng bahay ng mga normal na tao? Tatak ng kulay pulang krus.